Hello mga idol! For this video ay magbabawas nga tayo ng azolla plants dito sa may crayfish pan natin. Kakatapos ko nga lang kumain dyan at eto bumaba na ako para piliin nga yung mga azolla plants dahil sobrang dami talaga nila. Konti lang talaga yung nilagay namin dyan dati pero dahil napaka-healthy nila, napakabilis dumami, eto natatakpan na nga halos yung pan nila. Napanood ko nga sa iba talaga na to palang azolla plants na to ay binibili pa nila. Pero dito nga sa amin, nakuha lang namin dito sa may patubig, sa may labas ng umuwi nga kami, konti lang siya tapos eto unti-unti na siyang dumadami. Kaya nga nung may bumili ng crayfish namin ay binigyan na nga rin namin ng ganito. Sabi ko nga ay basta maganda yung tubig ay mas lalong dadami talaga yan, hindi yan mamamatay. Pero kapag ka hindi at talaga naman babaho yan, mamamatay, magiging brown. Gamit-gamit ko nga dyan yung salaan namin na bago ay paano ba naman, umpisa pa lang talaga ginagamit niya na to, hiningi niya na nga to kaya hindi na pwedeng gamitin to sa pagkain. Sabi ko nga ay bibili na lang ako ng bago. Diba napakahusay talaga ng Papa J nyo, kahit na anong gamit talaga ginagamit niya din sa may crayfish. Babawasan nga natin yan kasi halos hindi na talaga sila makita, napakahirap kaya manghuli. Naisipan kasi namin na paghiwalayin yung mga female at saka male. Mamimili nga kami ng malalaki na din na breeder, baka kasi meron na namang pumunta at ang mako, tumatagal talaga yung pamimili kapag hindi pa sila nakahiwalay. Ganyan lang yung ititira natin. Tingnan nyo, papakita ko rin sa inyo the next day, dadami na naman yan. Manguhuli na nga ako dyan, eto na yan. Medyo malaki na tong isa na to, ayan. Last time nga na namili ako dito ay madali lang silang hawakan kasi medyo malalambot. Then syempre sanay na din naman ako humawak niyan, kaya kahit matigas na yan, magpapapalag man yan ay kaya ko na siyang hawakan. Alam ko na kasi kung paano, dyan lang oh. Hinawakan ko lang dyan sa ulo para hindi makagalaw yung kanyang panipit. Ay, tingnan nyo naman oh, kung makapalag-palag talaga yan. Dati nga bawat pagpag niyan ay nagugulat ako pero ngayon hindi na, o diba ganun na talaga ako katapang ngayon, sanay na kasi ko. At saka natandaan din naman nila na sabi ko nga once na inipit nila ako ay talaga naman gagawin ko talaga tong pang-ulam. Lalo't nagkikrave nga ako sa buttered crayfish na luto. Yung ibang nahuli nga namin ay medyo maliliit pa at syempre karamihan nga dito ay napaka-goods na talaga ng mga size. Napakabilis talaga nilang lumaki. Basta pagkakatanda ko nga lang kapag kababa ay ayan, dun sa may gitna ay merong dalawang tuldok dun sa may galamay niya. Napakatatabang nga talaga nila kaya madalas ko nga binibiro tong sa Papa J na magluto naman kami. Pero wala bibingi-bingihan lang talaga yan. Kung makikita nyo nga ay mas mahaba pa sila kaysa sa daliri ko. Eto na talaga yung mga magagandang pang breeder natin. Dahil nga napili na namin sila ay kailangan muna namin silang ihiwalay. Tignan nyo naman tong isa na to at napakataba talaga, napakaganda o, tignan nyo, diba? Medyo nakakatakot lang talaga yung itsura kasi yung mga mata nila napakalalaki. Sobrang nakakatanggal talaga ng stress kapag ka nga nag-aalaga ka ng ganito kasi may libangan ka nga pag uwi mo, then meron ka pang pagkakakitaan talaga. And yun lang mga idol, thank you for watching. Sana palagi nyo po kaming isupport. Then, pakishare na rin po ang video na to. Thank you!